Tulong! May aswang! May aswang! Pasado alauna ng madaling araw, tahimik ang paligid maliban sa huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon. Papunta ako sa bahay ni Lolo, dala ang aking bag mula sa Maynila. Ngunit ang katahimikan ay biglang napunit ng malagim na sigaw. Isang sigaw ng takot at panginginig. Isang lalaki ang lumitaw mula sa dilim, duguan ng hihina. Ang mukha niya'y namumutla na parabang nakita na niya mismo ang kamatayan. Tulungan mo ako. May aswang nagpahabol sa amin. Yung mga kasama ko, naiwan. Ano? Halika sa bahay. Sa bahay ng lolo ko. Malapit na rin yung dito. Inalalayan ko siya. Mabigat ang bawat hakbang niya. Nanginginig ang tuhod na parang anumang oras ay bibigay. Ilang minuto lang nakarating kami sa bahay ni Lolo. Lo! Pagbukas ng pinto! May kasama akong sugatan! Siyalan to Anong nangyari? Hinabol daw sila ng aswang, Lo. Hintayin niyo ako rito at kukunin ko lang ang mga kailangan para magamot siya. Umalis si Lolo Arturo para kunin ang gagamitin niya sa paggamot sa lalaking sugatan. Nilapag ko ang gamit ko. Galing pa kasi ako sa Maynila at pumunta lang ako dito sa probinsya ni Lolo upang samahan siya. Tulungan mo siyang hubarin ng damit niya. Sa pagtaas ko ng kanyang damit, napasinghap ako. Malalim ang mga kalmot na hindi gawa ng tao. Para itong sinabayan ng pagkalmot at pagkagat ng hayop. Ngunit may kakaiba. May itim na ugat na lumalabas sa paligid ng sugat. Kumuha ka pa ng tubig para maalis pa ang mga dugo sa katawan niya. Sige, Lo. Nagmamadali akong pumunta sa banyo para kumuha ng tubig na gagamitin. Pagbalik ay agad ko itong inabot kay Lolo. Rinig na rinig sa loob ng bahay ang pagdaing ng binata. Matapos ang ilang minuto, natapos din si Lolo. Kumuha ka muna ng tubig, Apo, para makainom siya. Uminom ka muna para mahimasmasan ka. Salamat. Salamat sa pagtulong sa akin. Walang anuman, iho. Magpahinga ka na muna dyan. Hindi ba ako nasundan ng mga halimaw dito? Hindi ka na masusundan ng aswang dito. Natatandaan mo ba yung itsura ng aswang? Takot na takot ang lalaki na tumango sa amin. Nagsasalita pa lang sana siya pero bigla siyang nawalan ng malay at tuluyang bumagsak sa sahig. Hindi na kinaya ng katawan niya. Mabuti pa, dalhin mo na siya sa kwarto para doon siya matulog at makapagpahinga. Hinatid ko muna sa kwarto ang lalaking sugatan. Pasan ko ang bigat ng kanyang katawan. Unang gabi ko pa lamang sa probinsya pero ganun na agad ang nadatnan ko. Inayos ko lamang ang sugatang lalaki bago ako tuluyang lumabas ng kwarto. Kumusta na siya? Ayun, Lo. Bagsak na bagsak. Ay, halatang hindi kinaya ng katawan. Ang lala ng mga sugat niya. Buti na lang at nakaligtas siya. Dahil kung hindi, makaisa na lang siyang malamig na bangkay pagsapit ng umaga. Ganun ba talaga dito, Lo? Anong ibig mong sabihin? May mga halimaw? Maraming masasamang elemento dito sa probinsya. Kaya mag-iingat ka. Lalo na't bago ka lamang dito. Ay, matulog ka na, Apo. Para makapagpahinga ka na rin. Sumunod ako sa sinabi ni Lolo sa akin. Inayos ko muna ang mga gamit ko bago ako tuluyang magpahinga. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos nang may narinig akong malakas na pagbagsak sa bubong. Yung aswang! Malakas akong napasigaw nang makita sa butas ng bintana ang mapupulang mata. Lumabas ako ng kwarto dala ng sobrang takot. Matapos na inilabas ni Lolo ang buntot ng pagi at saka kumuha na rin siya ng asin, bahagyan niyang binuksan ang bintana para isaboy ito. Lo!
Lo, yung aswang! Kumuha si Lolo ng itak na nilagyan ng langis. Nanatili siyang nakatayo sa pwesto, nagbabantay sa pagsugod ng halimaw. Puntahan mo sa kwarto yung lalaki at bantayan mo. Sumunod ako sa sinabi ni Lolo. Pinuntahan ko si Alan para tingnan ang lagay niya. Pagdating ay nakita ko siyang umiinda sa sobrang sakit. Kumuha agad ako ng pamunas para punasan ang pawis niya. Halos ilang minuto akong naghintay kay Lolo. Napakalala ng sugat na natamo ng lalaking nasa harapan ko. Mabilis ang tibok ng aking puso dahil sa kabang nasa dibdib. Maya-maya ay narinig ko na ang pagbukas ng pintuan at mga yabag sa kahoy na sahig. Lo, ano nangyari? Nasaan yung aswang? Umalis na siya. Takot ang aswang sa buntot pagi. Mabuti na lang at may nagbigay nun sa akin. Lo, padaydaing pa rin itong lalaki. Matindi hata talaga yung tama niya. Tsaka, paano siya natuntun dito ng mga aswang? Maaaring naamoy niya ang dugo ng kanyang biktima. Kaya nagawa niyang sundan dito sa atin. Matalas ang pangamoy ng mga aswang. Mas lumalim pa ang gabi. Hindi ko na namalayan kung anong oras ako nakatulog. Nagising ako kinabukasan dahil sa malakas na sigaw ng binata. Lumabas ako ng kwarto para puntahan ito. Pagsilip ko ay kita kong ginagamot na naman siya ni Lolo. Ilang araw na natili sa amin si Alan. Hindi siya agad pinauwi ni Lolo dahil sa tindi ng kanyang mga tama. Kasalukuyan kaming kumakain ng tanghalian noon. Magaling na rin ang sugat ni Alan. Mas maaliwalas na rin ang kanyang itsura. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa akin. Walang anuman, iho. Kumain ka na dyan para magkaroon ka ng lakas at nang makauwi ka na sa inyo. Natatandaan mo ba? Yung itsura ng aswang? Hindi na masyado eh. Sobrang dilim kasi. Hindi ko natitigan ng mabuti yung itsura niya. Mag-iingat ka, iho. Baka balikan ka ng aswang na yon. Alam niya na ang amoy ng dugo mo. Ganun po ba? Sige ho. Mag-iingat ako. Maraming salamat sa pag-aalaga sa akin. Utang na loob ko sa inyo ang buhay ko. Tuluyan nang umalis sa amin si Alan matapos ang ilang araw ng pananatili sa amin. Ngunit makaraan ang ilang araw ay natagpuan ang kanyang bangkay sa isang bangin. Lo, hindi kaya binalikan siya ng aswang tulad ng sinabi mo? Maaari, apo. Base sa kanyang katawan, mukhang nagpakamatay siya. Dahil sa takot, nabalikan siya ng aswang na yon. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Harold, hindi ko tunay na pangalan. May kwento ko lamang ang nangyari sa akin noong edad 27 pa lamang ko, taong 2003. Nagtatrabaho ako sa isang factory nang magkatanggalan kami at isa ako sa natanggal noon, kaya naman naisipan kong umuwi na lang sa aming probinsya para masamahan na rin ang lolo ko at doon na rin ituloy ang aking buhay. Doon ko rin nakilala si Maria, ang magiging nobya ko. Maayos at maganda ang pagsasama naming dalawa. Katunayan nga ay mahal na mahal namin ang isa't isa. Hanggang sa may kakaiba akong napansin sa kanya. Kagaya na lang ng mga kilos niya at ang kagustuhan niyang maglako ng balut sa hating gabi. Pero hinayaan ko lamang yon dahil masyado akong kinain ng pag-ibig. Ngunit isang pangyayari ang sisira sa aming relasyon. Isang pangyayari na magsasanhi ng panganib at kamatayan.
Makikiramay ho kami. Tumango sa akin ang asawa ni Alan. Nandito kami sa kanila para makiramay sa kanyang pagkamatay. Pasado 7:00 pa lamang at kausap ni Lolo Arturo ang magulang ni Alan. Nakaupo ako sa isang upuan at nakatanaw lang sa mga tao nang mapansin ko ang isang dalagitang naglalako ng balut. Maputi ang kanyang balat, mahaba ang itim na buhok at singkit ang kanyang mga mata. Nakikiramay ho ako sa pagkamatay ni Kuya Alan. Siya pa naman yung madalas kong suki dito sa balot na paninda ko. Sila naman kasama niya sa inuman. Tumayo ako upang makalapit sa kanya. Sakto at natakam din ako sa balot. Kaya naglakas loob na akong lumapit sa kanya. Sir Jupiter, aaminin ko na gandahan agad ako unang kita ko pa lamang sa kanya. Ramdam ko agad ang mabilis na tibok ng aking puso noong panahong iyon. Magkano yung balot mo? 10 piso lang. Mabili naman ako ng 2 piraso. Agad na kinuha ng babae ang balut para ibigay sa akin. Nangingi na rin ako ng suka para mas lalong sumarap ang binili ko sa kanya. Aba, ang sarap ng sabaw nitong balot ah. Naku, maraming salamat ho. Oh, Maria, ikaw pala yan. Gabing-gabi na at naglalako ka pa rin ng balot. Magandang gabi ho, Lolo Arturo. Alam niyo naman, kapag ganitong oras, maraming manginginom sa labas. Narinig ko dyan sa labas na inaabot ka ng hating gabi sa paglalako ng paninda mong balot. Marami pa namang masamang elemento nagkalat ngayon. Kagaya na lang ng aswang. Naku, wala pa naman hong nangyayari sa akin sa paglalako ng balot ng hating gabi. Ay, siya nga pala. Ito nga pala ang apo kong si Harold. Apo, siya naman si Maria. Apo niyo po pala siya, kaya pala medyo magkahawig kayo. Natutuwa akong makilala ka, Maria. Inabot ko ang kamay ko kay Maria. Halatang nag-aalangan pa siyang tanggapin yon, pero makaraan ng ilang segundo ay naramdaman ko na rin ang palad niya sa palad ko. Malamig ang kanyang kamay, Sir Jupiter, para bang galing sa loob ng ref. Ang lamig naman ng kamay mo. Lamigin kasi akong tao eh. Sige, dito na lang ako at kailangan ko pang ilako itong mga ito at mapaubos. Mag-iingat ka sa daanan, Maria. Opo, maraming salamat. Kayo rin, mag-iingat kayo sa daan pa uwi. Ngumiti lamang ako kay Maria bago siya tuluyang umalis. Makaraan ng ilang minuto ay nag-aya na rin si Lolo Arturo na umuwi sa amin. Naglakad kami sa madilim na daanan pauwi sa amin. Araw-araw bang nagtitinda si Maria ng balot? Tapos, ganitong oras pa? Yan ang narinig ko sa mga taga rito, Apo. Inaabot daw ng hating gabi ang si Maria sa paglalako ng balot. Hindi ho ba delikado yun? Lalo na't may aswang dito sa inyo? Yun na nga, Apo. Nagtataka ako na hanggang ngayon ay walang nangyayari kay Maria. Siguro ay swerte lamang ang batang yun. Nang makauwi kami, dumiretso agad ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pagbalik sa sala ay naabutan ko si Lolo na inaayos ang mga gamit niya. Lo, matanong ko lang, bakit marunong ka sa pakikipaglaban sa mga aswang? Tsaka yung paggamot kay Alan? Saan mo natutunan yun? Ay, nung kaedad mo ko, Apo, bantog na bantog dito sa baryo ang tungkol sa mga aswang. Isa ako sa mga lumaban sa kanila. Marami kami noon. Pero isa na lang ang nananatiling buhay sa amin. Yung tungkol sa panggagamot. Natutunan ko yun kay Mang Isko. Isa siyang albularyo. Nasaan siya? Matagal na siyang patay.
Pinag-uusapan pa namin ang tungkol sa pakikipaglaban noon ni Lolo sa mga aswang. Huwag mong kalimutan na magpalit ng damit, Apo. Lalo na't galing tayo sa lamay ni Alan. Sige, Lo. Umalis na si Lolo para pumasok na sa kanyang kwarto. Ako naman ay naiwang mag-isa sa sala. Dama ko ang kakaibang lamig nung gabing yon. Sobrang tahimik din na halos lahat ay naririnig ko. Kahit ang paghinga ko mismo. Wala namang kakaibang nangyari. Nakatulog agad ako ng mahimbing kaya naman kinabukasan ay maaga akong nagising. Lo, magandang umaga. Oh, gising ka na pala. Bilisan mo nang gumayak at isasama kita sa tubuhan. Nagmamadali akong kumilos nang marinig ko ang sinabi ni Lolo. Mabilis ang kain at ligo lang ang ginawa ko. Hindi ka na dapat nagpabango. Dahil mabibilad ka rin sa araw. Papawisan ka lang doon, kaya sayang lang yan. Si Lolo naman kontrabida. Malay naman. May makaamoy sa aking dalaga dito sa baryo. Ay nakong bata ka. Loko-loko ka talaga. Mahina lang akong natawa sa sinabi niya sa akin. Lumabas na kami ni Lolo papuntang tubuhan. Doon ako magtatrabaho para naman makatulong ako kahit papaano. Nagsimula akong magtrabaho sa tubuhan at paggawaan ng asukal. Sanay naman ako sa mabilisang kilos kaya hindi na rin ako nahirapan. Nag-aagaw na ang dilim ng tuluyan kaming matapos doon at makalabas ni Lolo. Kumusta ka naman sa trabaho mo? Ayos lang naman, Lo. Medyo nag-a-adjust pa. Ikaw ba, Lo? Dapat, hindi ka na pumapasok doon. Huwag ka nang mag-alala sa akin na po. Malakas pa naman ang pangangatawan ko. Hindi na ako sumagot pa sa sinabi ni Lolo. Isang tindahan ang nadaanan namin at nakita ko roon si Maria na nakaupo. Bit-bit ang isang basket. Lo, parang masarap munang magmerienda bago umuwi sa atin. Ang sabihin mo, may nakita ka lang. Agad akong lumapit kung nasaan si Maria. Ang laki ng ngiti ko nang makita ko siya ng malapitan. Magandang hapon, Maria. Kayo ho pala yan. Magandang hapon din sa inyo. Hi, Maria. Hello. Napadaan ho yata kayo rito. Ay, ito kasing apo ko. Nag-aya na magmerienda muna kami. Ang totoo, baka may gusto lamang lapitan ng isang ito. Nako, si Lolo, mapagbiro talaga. Sumabay sa ihip ng hangin ang magandang tawa ni Maria. Bumili na rin ako ng pagkain namin ni Lolo at saglit na tumambay sa tindahan. Oh, may basket ka na namang dala. Maglalako ka na naman ba ng balot? Ay, kailangan ho kasi. Basta mag-iingat ka. Maraming masasamang elemento na nagkalat sa paligid. Tapos, may gumagala pang aswang dito sa atin. Totoo ho ba talaga na may gumagalang aswang dito sa atin? Oo, Iha. Naalala mo ba ang nangyari kay Alan? Di ba ho ang balita? Nagpakamatay si Kuya Alan? Ang totoo niyan, Iha, inatake si Alan ng aswang bago siya magpakamatay. Totoo ho? Kaya pala ganun yung mga sugat sa katawan niya. Ako yung nakakita kay Alan nung gabing inatake siya ng aswang. Sumingit na rin ang tindera sa usapan naming tatlo. Nakakapagtaka daw na puro lalaki ang inatake ng aswang na yun. Ilang biktima na raw ang natagpuan dito at sa mga karatig barangay na pawang puro mga lalaki ang biktima. Dumidilim na pala. Nako, napasarap ang kwentuhan natin. Aalis na rin ho pala ako at kailangan ko pang ayusin itong mga paninda ko. Tulungan na kita. Naku, nakakahiya naman. Tsaka mukhang pagod ka na rin sa trabaho eh.
Hindi. Okay lang naman. Mukhang mabigat din kasi ang dala mo eh. Nakakahiya talaga. Pagbigyan mo na ang apo ko, Maria. At saka, mukha ngang mabigat yung dala mo. Eh medyo malayo pa ang lalakarin mo pa uwi sa inyo. Ay naku, sige na nga. Para mabilis din ako makauwi sa bahay at nang maayos ko agad ang mga to. Binuhat ko ang mga basket ni Maria. Nagpaalam na rin ako kay Lolo na ihahatid ko muna si Maria sa kanilang bahay. Bitbit ang 2 basket, sabay kaming naglakad sa madamo at padilim ng daanan. Uy, salamat ah. Nag-abala ka pa talaga. Hinawakan ni Maria ang braso ko. Kakaibang lamig na naman ang naramdaman ko nang dumampi ang palad niya sa akin. Ayos lang naman. Bago ka lang dito, diba? Oo. Magdadalawang linggo pa lang mula nung dumating ako rito. Hindi ka ba natatakot sa kwentuhan natin kanina? Nako, hindi naman. Hindi na sumagot pa si Maria sa akin. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Mas dumidilim na ang paligid pero hindi ko na inisip yun. Alam ko sa sarili ko na iba na ang pakay ko. Ganun yata yung sinasabi nilang love at first sight, Sir Jupiter. Nakarating kami sa bahay nila Maria. Halos sumakit ang ilong ko sa naamoy roon. Napakalansa. Pasok ka. Oh, Maria. Mabuti naman at nakauwi ka na. Oh, mukhang may bisita ka ata. Nay. Si Harold nga ho pala. Apo po siya ni Lolo Arturo. Ay aba, napakagwapo mo naman, iho. Tawagin mo na lamang akong Manang Aileen. Salamat ho, Manang Aileen. Bakit hindi ka muna pumasok dito sa loob? Sakto't naghanda ako ng ginataan. Sobrang lansa talaga ng amoy, Sir Jupiter. Parang amoy ng nabubulok na karne ang bahay nila. Nasa labas pa lang ako noon pero halos sumuot na sa ilong ko ang matinding amoy. Hindi na po siguro. Naghihintay rin kasi sa akin si Lolo sa bahay. Ay, sayang naman. Sandali at ipagbabalot muna kita ng ginataan para mabigyan mo rin ang lolo mo. Pumasok si Manang Aileen sa loob ng kanilang bahay para kumuha ng ginataan. Naiwan kaming 2 ni Maria sa labas. Ito nga pala, iho. Bigyan mo na rin ang lolo mo, ha? Mag-ingat ka sa pag-uwi. Maraming salamat ho. Panigurado, matutuwa ang Lolo. Maria, dito na ako. Salamat sa paghatid. Naglakad na ako pauwi sa amin. Bitbit ang ginataang binigay ni Manang Aileen sa akin. Nagmamadali na rin ako sa paglalakad dahil mas dumidilim na ang paligid. Ay, suta! Malakas akong napamura nang matalisod ako sa isang bato at matapon ang dala kong ginataan. Ay, sayang naman ang ginataan. Tumapon na sa lupa ang ginataan kaya hindi na ako nag-abala pang pulutin yun. Dumiretso na lamang ako ng lakad para makauwi na sa bahay. Pagdating ko sa amin ay naabutan ko ang lolo ko na naghahanda na para sa hapunan. Lo, ako na ho dyan. Oh, mabuti naman at nakauwi ka na, Apo. Kumusta ang paghatid mo kay Maria? Ayos lang naman, Lo. May dala nga sana akong ginatan. Ang kaso, natapon sa daanan. Nadiskartehan mo na ba? Huh? Diskarte? Ang lolo talaga, oh. Mapagbiro. Apo kaya kita. Kaya kilala ko ang galawan mo. Mabait naman si Maria. Saka masipag pa. Patuloy kami sa pag-uusap ni Lolo tungkol kay Maria. May pagkakataong binibiro-biro niya pa ako. Matagal nang nakatira dito si Maria. Pero noong nakaraang taon, umalis sila ng nanay niya. Bumalik sila rito 5 buwan pa lang ang nakalipas. Ganun po ba? Mabuti naman at bumalik siya. Nako, bilisan mo nang dumiskarte. At marami nagkakagusto kay Maria dito sa baryo. Paano?
Napakaganda ng batang yon. Kapag malakas na ang loob ko, Lo. Kumain kaming dalawa ni Lolo. Pagkatapos ay ako na rin ang naghugas ng mga plato. Hindi ako agad nakatulog. Nagsi-cellphone pa ako nang makarinig ako ng malakas na alulong ng aso. Nakabukas pa ang bintana namin. Tumayo ako at isasara pa lang sana nang biglang sumulpot si Maria sa harapan ko. Diyos ko, Maria! Ay, pasensya ka na kung sumilip ako. Napadaan kasi ako tapos sakto bukas pa yung bintana ninyo. Pasara pa lang kami. Ikaw ba, magsisimula ka pa lang maglako? Oo, Aabutin ka na naman ng hating gabi niyan? oo. Mas marami kasing customer kapag gabi eh. Ganun ba? Sige na at baka mas lalo ka pang gabihin sa daanan. Nakangiting tumango si Maria sa akin. May kakaiba sa ngiti niya. Hindi ko mapaliwanag kung nakakakilabot ba o ano. Pagkaalis ni Maria, agad kong sinara ang bintana para makatulog na ako. Kinabukasan, maaga akong nagising para gumayak papasok sa trabaho. May bangkay na naman daw na natagpuan. Ho? Saan daw, Lo? Doon sa may bandang ilog. Parehong-pareho ang sugat kay Alan. Pero itong biktima, wakwak ang tiyan at wala ng lamang loob. Kaya wag na wag kang lalabas sa ating gabi. Tumango lamang ako sa sinabi ni Lolo. Maghapon akong nasa trabaho, rinig kong pinag-uusapan nila ang tungkol sa aswang. Ilang beses ko ring hinigit ang lakas ng loob na mas kausapin si Maria. Tuwing hapon, inaabangan ko siya para mabuhat ang mga paninda niya. Maria, may sasabihin sana ako eh. Ano yun? Kasi gusto ko sanang manligaw sa'yo. Anong sabi mo? Kung pwede sana akong manligaw. Pwede naman. Sure ka ha? Baka napipilitan ka lang. Pwede namang hindi ka sumagot agad. Hindi naman ako napipilitan. Sobrang tuwa ko nung pumayag agad siya sa sinabi ko. Gustong-gusto ko kasi talaga si Maria. Nagsimula akong manligaw sa kanya. Madalas akong pumunta sa kanila pagkagaling sa trabaho. Kaso kakaiba talaga ang amoy ng kanilang bahay. Parang may iba na hindi ko mawari. Maria, huwag ka sanang ma-o-offend ha. Bakit? Ano yun? Napansin ko kasi na medyo masangsang ang amoy ng bahay ninyo. Yun ba? Baka yung stock lang namin yan dyan. Nagpatuloy kami sa pag-uusap ni Maria. Tinutulungan ko rin siya sa pag-ayos ng kanyang paninda. Bakit pala mas gusto mong magtinda ng balot sa hating gabi? Mas marami kasing bumibili nun. Hindi ba delikado na yung mga ganong oras, lalo na gumagala ang aswang? Sa ilang buwan kong pagtitinda, wala pa naman akong nakakasalubong na aswang. Naku, iho. Mabuti pa umuwi ka na sa inyo at padilim na rin. Maaga pa naman ho, tsaka gusto ko pang makausap si Maria. Oo nga, umuwi ka na doon. Baka hinihintay ka na rin ng lolo mo. Ayon ang labis kong pinagtataka sa kanila, Sir Jupiter. Hindi nila ako pinapaabot sa bahay nila ng alas 6 ng gabi. Alas 5 pa lang ay kailangan ko nang makaalis sa kanila. At pagsapit ng gabi ay hindi ko na talaga makakausap si Maria dahil sa paglalako niya ng balut na inaabot ng hating gabi. Kumusta naman yung panliligaw mo kay Maria? Ayos naman, Lo. Nagkakamabutihan na rin kami. Mabuti naman kung ganon. Nakakapagtaka lang, Lo. Bakit? Ay, madalas kasi akong pauwi ng maaga ni Maria at Manang Aileen. Akala ko naman kung ano na. Alam mo namang nagtitinda siya ng balot, di ba?
Baka yun ang dahilan. Siguro nga, Lo. Kumain na nga lang ho tayo. Nagpatuloy ang panliligaw ko kay Maria, Sir Jupiter. At matapos ang pagtsatsaga ay nakuha ko rin ang matamis niyang oo. Lo, samahan ko lang muna si Maria na puntahan ng nanay niya, ha? Oh, siya! Mag-iingat ka! Maaliwalas ang araw habang naglalakad ako papunta sa bahay nila Maria. Pagdating ko sa kanila ay agad akong kumatok sa kanilang pintuan. Sumagot naman agad siya na pumasok na lamang ako. Naglaki ang mata ko nang makita na puro dugo ang puti niyang damit. Maria? Bakit? Bakit? Puro ka dugo. Pasensya ka na. Nagkatay kasi kami ni nanay ng manok na alaga para sa ulam namin mamayang gabi. Natakot ba kita? Hindi naman. Medyo nagulat lang ako sa ayos mo. Pasensya na. Saglit at aayusin ko lang ang mga kalat. Tulungan na kita. Naku, hindi na. Hintayin mo na lang ako sa labas at maliligo pa ako. Hinintay ko na lamang si Maria sa may sala. Kakaiba talaga ang ambience ng kanilang bahay. Parang may kakaiba na masyadong mabigat. Halos mag-iisang oras din akong naghintay kay Maria. Paglabas niya ay nabighani na naman ako sa kanyang ganda. Huy, bakit naman nakatulala ka dyan? Halika na nga at samahan mo ako papunta kay nanay. Sige. Lumabas na kami ni Maria. Naglakad lamang kami ng kaunti para mag-abang ng tricycle. Magkahawak kamay kami sa loob ng tricycle at nakahilig pa siya sa balikat ko. Nakarating din kami kaagad kung nasaan ang kanyang nanay. Habang naglalakad ay nakarinig ako ng usapan na may isang lalaki ang natagpuang patay sa gubat. Wala na raw itong laman loob at putol pa ang kanang braso. Mukhang umatake na naman ang aswang. Hindi sumagot si Maria sa akin kaya kinalabit ko siya. Parang wala siya sa sarili. Uy, ayos ka lang? Oo naman. Ano ba yung sinasabi mo? Ang sabi ko may inatake na naman yung aswang. Yun lang pala. Nakarating na kami sa pwesto ni Manang Eileen. Isang karinderya pala ang binabantayan ng nanay niya. Mabuti naman at nandito na kayong dalawa. Maria, bantayan niyo muna itong paninda ng amo ko at may pupuntahan lang ako. Sige, Nay. May karinderya naman pala kayo. Bakit hindi ka na lang dito magbantay para hindi ka na magtinda ng balot? Marami kasing customer sa gabi. Maraming lalaki na nasa labas. May kakainin ako. Ano sabi mo? Sabi ko mas maraming customer sa gabi, tsaka hindi naman sa amin tong karinderya. Hindi. May sinabi ka pang isa eh. Yung panghuli. Hindi kasi masyadong malinaw sa pandinig ko. Yun lang naman talaga yung sinabi ko. Sigurado ka ba? Oo. Magtinda na lang tayo. Tinulungan ko si Maria sa pagbabantay sa karinderya. Halos puro lalaki ang kadalasang bumibili sa kanya. Tila ba naaakit sila sa gandang taglay ng aking nobya. Maraming salamat ho. Maghapon kaming nagbantay ni Maria sa karinderya nila dahil natagalan sa pagbalik si Manang Eileen. Bandang hapon naman sinamahan ko si Maria sa pagkuha ng balut na kanyang ititinda. Salamat ha. Saan naman? Kasi palagi mo na lang akong sinasamahan. Ano ka ba? Girlfriend kita, kaya sasamahan talaga kita. Nakarating na kami sa pinagkukuhanan ni Maria ng balut. Sa labas lamang ako naghihintay nang may lumapit sa akin. Isang matandang lalaki. Nakabalot ang mukha nito at may hawak siyang tungkod. Hayuan mo ang babaeng yan! Hindi mo alam ang tunay niyang anyo! Natulala ako noon, Sir Jupiter, at hindi ko alam. Pero labis na dinaga ang dibdib ko sa kaba. Magsasalita pa lamang sana ako pero nawala agad ang matanda sa harapan ko. Uy, bakit nakatulala ka dyan? Para kang nakakita ng multo.
Hindi. May matanda kasi lumapit sa akin. Ha? Saan? Ay, wala. Halika na sa inyo para maayos mo na yung paninda mo. Hinatid ko lamang si Maria sa kanila dahil kailangan ko nang umuwi sa amin. Pagka-uwi sa bahay ay naabutan ko si Lolo na nakaupo sa sala. Muli naming pinag-usapan ang tungkol sa aswang. Dahil doon ay naisipan na rin ni Lolo na isabit ng tuluyan ang buntot ng pagi sa bandang bintana. Lalaki ang madalas na biktima ng aswang. Mas mabuti ng handa at alerto tayo. Nakakapagtaka lang, Lo. Bakit kaya puro lalaki ang biktima niya? Yan nga ang usapan dyan sa labas. Kaya maraming binata ang takot lumabas sa gabi. O wala pa rin ba ang hinala kung sino yung aswang? Wala, Apo. Halos lahat kasi ng naging biktima niya ay pumanaw na. Ay, si Maria nga ako hindi talaga nagpapaawat sa pagtitinda. Matapang din kasi ang batang yan. Tingnan mo naman, inaabot pa ng hating gabi sa paglalako. Kaya nga hubilib ako sa kanya. Pero Lo, kanina may lumapit sa akin matanda. Ang sabi niya, mag-iingat daw ako kay Maria. Ano? Bakit naman hindi niya sasabihin yon? Hindi ko raw alam ang tunay na anyo ni Maria. Natatandaan mo ba yung itsura niya? Hindi, Lo. Nakabalot kasi yung mukha niya. Alam kong mahal mo si Maria. Pero kilalanin mo siyang mabuti, ha? Oo naman, Lo. Kinikilala rin namin ni Maria ang isa't isa kahit na magkarelasyon na kami. Tulad ng sinabi ni Lolo, mas kinilala ko si Maria. Maayos ang relasyon naming dalawa. Masaya kaming nagmamahalan. Nga lang ay may napansin ako sa kanya. Hindi siya pumapasok sa bahay namin tuwing iimbitahan siya ni Lolo para kumain. At nag-aalburuto rin ang hayop kapag nakikita siya. Nahihiya kasi ako sa lolo mo. Ano ka ba? Mabait naman ang lolo. Tsaka magkakilala naman kayo. Ayoko nga. Uwi na lang ako sa bahay. Sandali, ihahatid na kita. Nasanay na akong ganon si Maria kaya hindi ko na siya pinilit pa na pumasok sa amin. Madalas ay sa labas lang kami kumain o di kaya'y pumupunta na lamang ako sa kanila. Minsan ay pumupunta din siya sa trabaho ko para maghatid ng pagkain. Dapat nagpahinga ka na lang sa bahay ninyo. Kaya ko namang magbantay sa karinderya na pinagtatrabahuhan ng nanay. Okay lang. Tsaka para hindi ka rin mahirapan. Nasa karinderya ako na pinagtatrabahuan ni Manang Aileen para samahan si Maria sa pagbabantay. Masama kasi ang pakiramdam ni Manang Aileen kaya siya muna ang sumalo ng gawain. Tumutulong ako sa kanya sa pagtitinda nang mapansin ko ang isang lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan. Malagkit at masama ang tingin na binibigay nito kay Maria. Maya-maya pa ay lumapit na ito sa pwesto namin. Dito lang pala kita makikita. Mag, kakilala kayo? Ha? Hindi no. Eh bakit parang magkakilala kayo? Mukhang siloso itong nobyo mo ha. Ano bang kailangan mo? Bibili lang naman ako ng ulam na karne. Yung malaman. Kagaya ng kinakain mo. Binalot ng katahimikan ang paligid. Napatingin ako kay Maria na masama ang tingin sa lalaki. Masyado naman kayong seryoso. Pabili nga ako ng isang adobo, Maria. Ako na. Inagaw ko kay Maria ang sandok nang mapansin ko ang pag-iiba ng kanyang kilos. Masama kong tiningnan ang lalaki. Salamat, Maria. Sigurado ka bang hindi kayo magkakilala ng lalaki? Hindi nga. Baka isa lang yun sa customer ko sa pagtitinda ng balut. Tapos nantitrip lang. Sigurado ka ha? Sabihin mo sa akin kung ginugulo ka nun. Samahan na lang kaya kita sa paglalako mo. Naku, wag na. Sobra-sobra na yung pagsama mo sa akin. Kaya ko naman na yung sa balut. Ang galing! Hindi ka natatakot kahit hating gabi ka naglalako?
Lakasan lang talaga ng loob. Sa umaga, subukan mo rin magtinda. Baka naman may bumili. Sinubukan ko na yan, pero konti lang ang benta. Kaya mas gusto ko talaga na magtinda sa gabi hanggang hating gabi. Patuloy ang magandang relasyon namin ni Maria. Mas lalo ko siyang minahal sa bawat araw. Nakita kong gaano siya kaganda at kasipag na tao. Hindi ko na pinansin pa ang kakaiba sa kanya. Oh, Maria. Nagkasalubong na naman tayo. Mukhang tadhana na talaga ang naglalapit sa atin, ha? Gago ka ba? Halika na. Nasa plaza kami ni Maria para i-celebrate ang monthsary namin nang biglang sumulpot sa kung saan si Noel. Ano ang problema mo sa girlfriend ko, ha? Wala naman. Pero sigurado ka na ba? Nakilala mo na talaga ang girlfriend mo. Tumahimik ka! Halika na. Huwag mo nang pansinin yan. Malakas akong hinatak ni Maria palayo kay Noel. Huminto kami sa isang mahabang upuan. Ano ba talagang meron sa inyo ng lalaki yun? Hindi ko rin alam kung anong problema niya sa akin eh. Siguro, iiwas na lang ako. Sabihan mo lang ako kung magugulo na naman siya, ha? Sige. Tara na. Sa iba na lang tayong kumain. Sa isang lugawan kami pumunta ni Maria para kumain. Ilayo mo yan! Nagtaka ako sa naging aksyon ni Maria nang makita niya ang bawang. Ilayo mo yan! Ilayo mo yan! Bakit? Basta, ilayo mo yan! Inalis ko na lamang ang bawang. Hindi ko alam kung bakit naging gano'n ang kanyang reaksyon. Pinagtitinginan kami ng tao pero wala na akong pakialam. Mas gusto kong intindihin ang nobya ko. Okay ka na ba? Oo, pasensya ka na sa naging reaksyon ko ha. Okay lang yun. Tara, kumain na tayo. Tahimik kaming kumakain ni Maria. Tanging pagtunog lamang ng kutsara na tumatama sa plato ang naririnig ko. Gusto kong tanungin kung bakit gano'n na lang siya katakot sa bawang, pero parang may pumipigil sa akin na gawin yun. Gusto ko nang umuwi. Hindi na ba tayo mamamasyal? Sa susunod na lang. Kailangan ko pa kasing makuha yung balot na ilalako ko mamaya eh. Ganun ba? Samahan na lang kita papunta doon. Muli ko na namang sinamahan si Maria papunta sa pinagkukuhanan niya ng balut. Ihahatid ko sana siya sa bahay nila pero hindi na siya pumayag pa. Apo, kumusta ang date ninyo ni Maria? Ayos lang naman, Lo. Bakit parang hindi naman maayos? May mga nangyari lang na hindi inaasahan. Kagaya ng... Kanina kasi, Lo, habang magkasama kami ni Maria, may lalaki na lumapit sa kanya. Yung Noel, hindi ko alam pero parang matagal na silang magkakilala eh. Tapos nung kakain kami sa lugawan, sobra siyang nag-hysterical nang makita niya yung bawang. Ano? Anong sabi mo? Nag-hysterical siya nung makita ng bawang. Mukhang kailangan mong alamin pa ang tungkol kay Maria. Anong ibig sabihin niyo, Lo? Ang sinasabi ko lang, Apo, hindi mo lubos na kilala si Maria. Hindi agad ako nakatulog ng gabing yun dahil sa dami kong iniisip. Kaya naman kinabukasan, medyo masakit ang ulo ko. Ayos ka lang ba, Apo? Oo, Lo. O siya, mag-asikaso ka na para makapasok na tayo sa tubuhan. Dumiretso agad ako sa banyo para maligo. Nang matapos ay kumain lang kami ng saglit ni Lolo bago umalis sa bahay. Nakarating kaming dalawa ni Lolo sa tubuhan. Nagsimula akong magtrabaho.
tahimik lamang ako habang sinusunod ang mga utos sa akin. Lo, bibili ako ng makakain dyan sa labas ha. Anong gusto mo? Kung ano ang sayo, Apo, yun na lang din ang akin. Pasipol-sipol pa ako nang lumabas ako sa pinagtatrabahuan ko. Palapit na sana ako sa tindahan nang may makita akong hindi inaasahan. Oh, ikaw pala yan. Hindi mo yata kasama si Maria. Kailangan bang magkasama kami palagi? Nagtatanong lang naman ako Madalas kasi kayo magkasama ni Maria. Si Maria na hindi mo naman talaga kilala. Ano ba problema mo sa nobya ko ha? Hindi siya sumagot sa akin. Sa halip ay binigyan na lamang ako ng isang mapang-insultong ngiti. Binagabag ako ng panggugulo ni Noel. Gustong-gusto kong malaman kung bakit palagi na lang siyang ganon. Kaya naman pagkatapos ng trabaho ay dumiretso ako kina Maria. Nakita ko pa ang gulat niya nang makita ako sa tapat ng kanilang pintuan. Anong ginagawa mo rito? Iho, napabisita ka yata. Ano ba talagang meron sa inyo ni Noel na yun? Ba't palagi siyang nanggugulo? Malakas na napasigaw si Manang Eileen nang bumagsak si Maria sa sahig. Malakas siyang humagulgol sa harapan namin. Maria! Maria! Wala pa nun, ginugulo na talaga ako ng lalaking yan. Kaya nga bumalik kami dito ni nanay sa baryo para lumayo sa kanya. Anong sabi mo? Sandali nga. Ibig sabihin magkakilala talaga kayo? Oo, magkakilala kami. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo sinabi sa akin, ha? Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kayang sabihin sa'yo na kilala ko si Noel. Ano? Sandali nga, naguguluhan ako eh. Hindi sumagot si Maria sa akin, sa halip ay nagpatuloy lang siya sa paghagulgol. Pinagsamantalahan ni Noel ang anak ko. Siya ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ng kaisa-isa kong anak. Ano po? Si Noel ginawa yun? Oo, ginawa niya yun sa anak ko. Pagbabayaran niyang ginawa niya kay Maria. Huwag mo siyang puntahan. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa'yo. Hindi pwede. Hindi mo kaya si Noel. Anong hindi ha? Huwag mo ko awatin, Maria. Kailangan niyang magbayad. Baka ikaw ang mapahamak. Galing si Noel sa isang mayamang angkan. Pero paano ka? Ako na lang ang iiwas kay Noel. Hindi mo kailangan nagantihan siya. Baka ikapahamak mo pa. Pero kasi, kung isumbong natin, Hindi ako papakinggan. Gusto kong bawian si Noel sa ginawa niya kay Maria, pero mas pinakinggan ko na lang ang sinabi ng aking nobya. sorry kung napagtaasan kita ng boses. Naiintindihan ko naman yun. Masakit isipin na biktima ng karahasan ng nobya ko at hindi namin magawang makalaban. Kaya naman magmula noon ay nagdoble protekta na ako sa kanya. Sa kanya ko na binuhos ang lahat ng oras ko. Sinubukan ko rin na awatin na siya sa pagtitinda ng balut pero hindi siya pumayag. Kailangan niya daw kasi ng kita. Layuan mo si Maria. Ay. Lo, alam mo hindi ko pwedeng gawin yan. Tsaka, kakarating nyo lang po Ganyan na agad yung bungad nyo sa akin. Alam mo ba na naghihinala ng mga tao sa labas na si Maria ang gumagalang aswang dito sa atin? Lo, nagpapaniwala kayo sa mga yun?
Hindi dapat kayo nakikinig sa mga sabi-sabi sa labas. Basta layuan mo siya. Iba na rin ang hinala ko sa babaeng yan. Lo, hindi ko gagawin yan. Mahal ko si Maria. Nag-iba ka na mula nang maging nobya mo si Maria. Ang tagal kong naghinala sa babaeng yan. Doon pa lang sa hindi niya pagpasok sa bahay natin, sobra na akong naghihinala. Ay, kasi nga po, nahihiya siya sa inyo. Eh yung takot niya sa bawang, paano mo ipapaliwanag? At ayaw niyang pumasok sa bahay dahil sa buntot pagi na nakasabit. Baka naman nabulunan siya o ano. Basta layuan mo siya, Apo. Lo, hindi nga pwede. Kailangan kong protektahan si Maria dahil nasa paligid lang si Noel. Nagkaroon kami ng tampuhan ni Lolo dahil doon. Hindi rin ako nakinig sa sinabi niya sa akin. Nagpatuloy ako sa pagprotekta kay Maria. Masyado ko siyang mahal kaya hindi ko siya kayang layuan. Umuulan pala. Mapuntahan nga muna ang lolo. Lo! Lo! Ba't wala ang lolo dito? Nagtaka ako nang hindi ko makita ang lolo sa loob ng kanyang kwarto. Binalot ako ng pag-aalala nung gabing yun. Baka naman pumunta lang sa kumpare niya. Bumalik na ako sa kwarto para makapagpahinga na lamang, ngunit sumapit ang umaga na wala pa rin ang lolo. Mas lalo akong binalot ng pag-aalala nung araw na yon. Hindi naman kasi gawain ni lolo na hindi umuwi sa amin nang walang pasabi. Bakit kaya hindi umuwi si lolo? Lumabas na ako para pumasok na sa pinagtatrabahuan ko at naisip ko na baka nandun lang si lolo. Pero hindi ko pa rin nakita maski ang anino niya. Kung kani-kanino na ako nagtanong sa mga kasama namin at iisa lang lahat sila ng sagot. Bakit parang balisa ka dyan? Ay, hindi pa kasi umuwi ang lolo eh. Baka naman nandun lang siya sa mga kumpare niya. Hindi ako sanay na hindi nagsasabi sa akin si lolo. Mabuti pa magtanong-tanong na lang tayo, baka may nakakita kay Lolo. Magkahawak kaming naglakad ni Maria. Kagaya ng sinabi niya, nagtanong-tanong kami sa mga kapitbahay namin. Ay, so wala pa lang nakakita kay lolo. Kailan mo ba siya huling nakita? Kagabi nakita pa kami sa bahay pero bago matulog, umalis siya. Uuwi din si Lolo. Kaya relax ka lang, ha? Sumapit na naman ang dilim, pero hindi pa rin umuwi si lolo sa bahay. Kaya doon na ako mas binalot ng pag-aalala. Kahit na madilim ay lumabas ako para hanapin siya. Lo! Lolo! Lolo! Lumipas ang ilang araw na hindi umuwi si lolo, kaya doon na ako lumapit sa barangay para magpatulong na hanapin siya. Lolo! Asan ka ba? Inabot kami ng gabi sa labas pero hindi namin nakita si lolo. Kinabukasan isang balita ang dumating sa akin. Balitang magpapawasak sa aking mundo. Hindi! Para kong mababaliw nung araw na yun, Sir Jupiter. Hindi matiigil ang luha ko sa narinig. Ang lolo ko ang sunod na naging biktima ng aswang. Mabigat ang pakiramdam ko nang pumunta ako sa morgue. Manang, si lolo. Si lolo wala na. Sasamahan ka namin ni Maria. Ilang araw ko lamang pinaburol si lolo sa aming bahay. Sobrang bigat na makitang nasa loob siya ng ataol. Si Maria at Manang Aileen ang naging karamay ko. Malalayo rin kasi ang mga kamag-anak namin kaya iilan lang ang nakapunta noong burol ni lolo. Pagkalipas ng ilang araw,
ay nailibing din siya. Pinagluksan ko ng sobra-sobra ang pagkamatay niya. Sobrang bait ni Lolo. Huling kita namin yung bumili siya ng balut sa akin. Ano? Nakita mo pa si Lolo? Hindi no. Ang ibig ko sabihin, nakita ko siya. Pero hindi nung gabing nawala siya. Papatayin ko talaga kung sino man yung aswang na yun. Paano? Wala pang nakakalam dito sa atin kung sino yung aswang, di ba? Basta ako ang bahala doon. Huwag mo na kayang hanapin yung aswang. Baka mapahamak ka pa. Kailangan kong gawin yun. Basta ako ang bahala. Hindi ko alam kung paano hahanapin ang aswang na yon, pero buong-buo na ang desisyon ko. Gabi-gabi akong lumalabas para lang makita siya, para lang makaharap siya. Pero wala akong nakita, maski isang bakas. Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya kay Lolo. Nahirapan akong hanapin ang aswang na yon. Pansamantala na rin tumigil sa paglalako ng balot sa gabi si Maria. At ang mas nakapagtataka, hindi na nagkaroon ng balita tungkol sa aswang. Hindi ka ba nagtataka na parang wala ng biktima yung aswang? Siyempre nagtataka. Magmula nung tumigil ka sa pagtitinda, parang nawala na rin yung aswang. Ha? Anong sinasabi mo? Wala. Ang sinasabi ko lang naman, sumakto sa pagtigil mo ang pagkawala ng aswang. Oo nga eh. Napansin din namin ni Nanay yan. Huwag talaga siyang lumabas. Kasi papatayin ko siya. Magkamatayan kaming dalawa. Hindi sumagot sa akin si Maria. Kakaibang tingin ang binibigay niya sa akin. Halika nga muna sa labas. Mamasyal tayong dalawa. Mabuti pa nga kung ganun. Nawawala talaga yung stress ko sa'yo. Salamat ha. Nandito ka palagi sa akin. Salamat din. Namasyal kaming dalawa ni Maria para naman mabawas-bawasan ang stress ko. Hindi ko na malayan ang oras, kaya inabot kami ng gabi. Paggabi na pala, ihatid mo na ako sa bahay. Hindi mo naman kailangan magsabi. Magkahawak kamay kaming naglalakad ni Maria. Siya ang naging katuwang ko magmula noong mawala ang lolo. Mas lalo naman akong napamahal kay Maria dahil sa mga pinapakita niya sa akin. Tila ba natabunan ang mga hinala ko sa kanya. Kung ako sa'yo, iho, huwag mo nang hanapin pa ang aswang na yon. Nahihirapan nga ho akong hanapin siya. Paniguradong nakatunog na yon. O baka naman may nakapatay na sa demonyong yon. Naroon ako sa bahay nila Maria. Hapon pa lang naman kaya nakakatambay pa ako. Ay nako, Nay. Sinabi ko naman na yan sa kanya na huwag nang hanapin pa yung aswang. Oo nga, iho. Baka ikapahamak mo pa yan. Baka magaya ka pa sa lolo mo. Hindi ako sumagot sa kanilang mag-ina. Ay, nakalimutan ko sa loob yung karne. Sandali at kukunin ko lang. Ako na ho ang kukuha. Sigurado ka ba? Opo. Pumasok ako sa loob ng bahay nila Maria. Muli ko na namang naamoy ang mabaho at masangsang na amoy. Ang baho talaga. Ang dami namang karne pero ang baho. Nahanap mo na ba yung sinasabi ni Nanay? Para kong tinakasan ng kaluluwa nang biglang sumulpot si Maria sa likod ko. Ako na maghahanap. Lumabas ka na ron. Sige. Oo, iho. Dala mo na ba yung kailangan ko? Ako nang nagdala, Nay. Naabutan ko kasi siya na naghahalukay pa sa ref. Pasensya na ho. Okay lang naman, iho. O siya, maupo na kayo. Sumapit na naman ang kadiliman at ako ay pauwi na naman sa amin. Naglalakad ako sa madilim na daanan.
Tanging kuliglig lang ang naririnig ko. Pasipol-sipol pa ako nang biglang may sumulpot na matanda sa harapan ko, yung matanda na nagbigay ng babala sa akin. Iwan mo ang babaeng yun. Mapapahamak ka lang sa kanya. May dala siyang panganib. Ano ba yung pinagsasasabi niyo? Kung ano-ano ang pinagsasabi ng matanda sa akin na hindi ko na naman pinaniwalaan. Binigyan niya rin ako ng isang maliit na papel na hindi ko na binasa pa kung ano ang laman. Ay, nako. Ang weird talaga ng mga tao. Nagpatuloy na ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa bahay. Papasok pa lang ako nang mapansin ko na wala ang aking wallet. Ano ba yan? Naiwanan pa talaga ang wallet. Kailangan kong balikan yun dahil nandoon ang ID ko para sa trabaho. Lumabas akong muli sa bahay para bumalik sa bahay nila Maria. Medyo malayo dito sa amin ang kanila, kaya paniguradong aabutin talaga ako ng dilim sa daanan. Nakarating ako sa bahay nila Maria. Pero ganun na lang ang pinagtaka ko nang makitang patay na ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay nila. Ganito pala sila kaagang nagsasara. Dahan-dahan akong pumasok sa kanilang bakuran. Pakatok pa lang sana ako sa pintuan nila nang may narinig akong nag-uusap. Parang nakakahalata na ang nobyo mo sa'yo. Sumilip ako sa isang butas at yun na lang ang gulat ko nang makita ko si Maria na kumakain ng laman loob ng tao. Tanging liwanag lang mula sa isang gasera ang gamit nila. Para akong masusuka sa mga oras na yun, muntik pa akong maduwal sa nakita. Mabuti na lamang ay napigilan ko. Mabuti pa't umalis na tayo rito sa lugar natin bago pa malaman ng lahat na ikaw ang aswang na gumagala. Nay, hindi ko kayang iwan si Harold. Mahal ko ho siya. Anak, hindi ka tao. Isa kang aswang. Tingnan mo nga yung kinakain mo. Laman loob yan ng tao. Galit si Harold sa mga aswang. Baka mapatay ka niya. Hindi niya yun magagawa sa akin, Nay. Masyado niya akong mahal. Sana anak, hindi mo ginawa ang bagay na yon. Alam kong galit ka sa mga lalaki dahil sa mga naranasan mo. Tama lang naman ang ginawa ko, Nay. Akit na akit sila sa kagandahan ko, kaya ginawa ko silang pagkain. Kaya nga ako naglalako ng balot sa hating gabi. Kasi ang daming pakalat-kalat na lalaki dyan na pwede kong kainin. Sa mga oras na yun ay hindi ko na alam ang totoo kong mararamdaman. Takot ba o pandidiri? Naubos na ni Maria ang kanyang kinakain. Mabilis ang tibok ng aking puso. Sigurado ka ba na matatanggap niya ang anyo mo, ha? Mahal niya ako, Nay. Tsaka gagawa ko ng paraan para makaalis sa pagiging aswang. Magpapakalayo kami ni Harold para bumuo ng pamilya. Nanatili akong nakasilip sa maliit na siwang, pinapanood ang susunod na kilos ni Maria. Tumayo siya para may kunin saglit at pagbalik niya ay may bitbit siya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung ano ang hawak niya. Isang braso at kilala ko kung kanino yon. Hindi akong pwedeng magkamali. Braso yon ni Lolo Arturo. Kilalang kilala ko ang balat na meron siya. Takot at galit ang naramdaman ko sa mga oras na yon. Gusto ko siyang labanan pero nangihina ang katawan ko sa nalaman. Siyang pumatay sa kaisa-isa kong lolo. Ang babaeng minahal ko ang nagdala ng panganib sa amin. Napaatras ako na siyang dahilan para masagi ko ang isang bote. May tao! Mabilis akong tumakbo dala ng sobrang takot. Hindi ko na alam kung saan ako patungo. Sana nakinig na lang ako sa lolo ko. Nagtago ako sa isang malaking talahiban. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita si Maria na nakatayo. Puro dugo ang damit niya. Dahan-dahan akong gumapang nang biglang may humawak sa akin. Oh shit! Pagharap ay nakita ko yung matandang lalaki.
Kayo ho pala yan. Akala ko, nakaalis na kayo eh. Sinenyasan niya akong manahimik muna. Nagtagal kami ng ilang minuto sa pwestong yon. Halos tambulin ang puso ko sa sobrang kaba. Inaya niya akong bumunta sa kanila. Dumaan kami sa isang matarik at madamong daanan. Maraming salamat po sa tulong niyo. Seryoso lang siyang tumango sa akin. Binuksan niya na ang pintuan ng kanyang bahay. Rinig ko pa ang paglangit-ngit ng pintuang kahoy. Nilibot ko ang mata sa paligid at nakita ko ang iba't ibang uri ng sandata. Meron pang mga halamang gamot sa paligid. Matanong ko lang po, bakit niyo ko tinutulungan? Tsaka, sino ba talaga kayo? Sinabi niya sa akin kung sino talaga siya. Kayo ho pala yung sinasabi ni Lolo sa akin. Pero, ang sabi niya, matagal na kayong patay. Nagsimulang magkwento si Kaisko sa akin. Sinabi niyang dahilan kung bakit mas pinili niyang magpakalayo. Anong nangyari sa mukha ninyo? Sinabi niya sa akin ang tungkol sa malaking peklat sa mukha niya at doon ko rin nalaman ang tungkol kay Noel. Isa siyang aswang. Prinsipe ng mga aswang. Kaya pala sila pagkakilala ni Maria. Dahil pareha sila halimaw. Ano nga? Plano mo, iyo? Mabangis sa mga aswang. Hindi ka basta-bastang pwedeng lumaban sa kanila. Kailangan mong maging handa. Kailangan ko ang tulong ninyo. Kailangan kong mapatay ang aswang na pumatay sa lolo ko. Gusto kong patayin si Maria, Sir Jupiter. May gamot ba kayo na pwedeng maalis ang pagiging aswang? Tinanong niya sa akin kung para saan ko gagamitin at sinabi ko naman na ibibigay ko kay Maria. Sinabi niya sa akin na maaari ikamatay ni Maria ang pag-alis sa pagiging aswang. Gusto ko yun. Gusto ko siyang makitang nahihirapan. Mabuti naman kung ganun. Gusto ko siyang nilangin kagaya ng ginawa niya sa akin. Akala ko ay tunay na pagmamahal ang meron sa amin ni Maria. Binuhos ko lahat sa kanya ang tiwala ko, ang oras ko at higit sa lahat ang pagmamahal ko. Masyado akong naging bulag sa pag-ibig. Hindi na muna ako bumalik sa amin. Nagpaturo ako kay Mang Isko ng mga dapat gawin upang matalo ko ang aswang. Ilang ritual ang pinag-aralan ko. Gabi-gabi kong ginagawa iyon. Kunti pa. Kailangan mong magpahinga. Huwag mong pilitin ang katawan mo. Maaari mong ikamatay yan. Nakinig ako sa sinabi ni Mang Isko. Magpahinga muna ako, pero muli akong nagpatuloy sa aking ginagawa. Lumipas ang 1 linggo na natili ako sa lungga ni Mang Isko. At nung handa na ako ay saka ako bumaba mula sa bundok. Muling umugong ang balita na nambibiktima na naman ang aswang. Ay, kapagod. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Kakaibang katahimikan na talaga ang nananaig sa bahay namin. Paglabas ko sa kusina ay nagulat ako nang makita si Maria na nakaupo sa sala. Oh, saan ka galing? Ang tagal mo nawala. May inaasikaso lang ako. Ah, ganun ba? Oh. Ikaw, kumusta ka na? Eto, nakabalik na ako sa pagtitinda ng balut. Kulang kasi yung kita ni nanay. Kailangan talagang kumayod. Biktima ka na naman, hayop ka. Ha? May sinasabi ka ba? Wala. Pwede bang umuwi ka muna? Gusto ko magpahinga. Pumayag si Maria sa sinabi ko at magmula noon hindi na ako masyadong sumasama sa kanya. Pinagpaplanuhan ko kung paano ko siya papatayin. Tao po. Tao po. Mang Isko, nandyan ho ba kayo?
Mang Isko! Ilang beses akong kumatok sa kanyang pintuan. Kailangan ko kasing humingi ng sandata na gagamitin ko. Masyado ng matagal ng paghihintay ko. Muli akong kumatok. Anong kailangan mo? Pumasok kaming dalawa ni Mang Isko sa loob ng kanyang bahay. Naglabas siya ng isang kutsilyo na hinasa niya pa sa harapan ko. Kumuha din siya ng langis para ipahin dito. Dinasalan niya ito ng Latin bago ibigay sa akin. Itong kutsilyo ang gagamitin mo para sa paglaban mo. Itarak mo sa dibdib ng aswang. May mga sinabi pa siya sa akin na dapat kong gawin sa paglaban ko. Nagpasalamat ako kay Mang Isko. Nagbigay din siya ng gamot bago ako umalis sa bahay niya. Lumipas pang muli ang mga araw hanggang sa dumating na ang araw ng plano ko. Kain tayo sa labas. Aba, himala. Nagyaya ka yata ngayon. Ay, siyempre. Namiss kita. Pasensya ka na kung nabisi ako sa trabaho, ha? Pumayag si Maria sa sinabi ko, katunayan nga ay tuwang-tuwa pa siya. Inaya ko siya sa isang malawak na lupain, yung malapit sa bahay ni Mang Isko. Wow, ang ganda dito. Halika na. Para makakain na tayo. Oh, kain ka lang dyan. Salamat ah. Nagkwentuhan kaming dalawa ni Maria. Wala siyang kamalay-malay sa gagawin kong plano. Lumipas pa ang mga oras at muli na namang sumapit ang dilim. Kailangan ko na palang umuwi. Aayusin ko ba yung mga balot na paninda ko? Mamaya na. Samahan mo muna ako dito. Pero kasi... Mamaya na. Ihahatid na lang kita sa inyo. Kailangan ko talaga ng kasama eh. Napabuntong hininga na lamang si Maria bago muling umupo. Palihim kong nilabas ang gamot at saka nilagay sa inumin niya. Mabuti na lamang ay ininom niya yung ibinigay ko sa kanya. Kailangan ko na talagang umuwi. Ay, sige na nga. Ihahatid na kita. Hinatid ko si Maria sa bahay nila at baka kasi makahalata siya sa gagawin ko. Umuwi muna ako ng saglit sa amin. Muli akong lumabas pagsapit ng hating gabi. Dala ang kutsilyo na binigay sa akin ni Mang Isko. Palihim kong sinundan si Maria. Bitbit niya ang basket na may lamang balut. Pumasok siya sa isang talahiban na agad kong sinundan. Mabuti naman at dumating ka. Pakiusap, Noel. Hayaan mo na ako manahimik. Anong manahimik? Dapat sumama ka na sa akin. Tigilan mo na ako. Matagal nang sira ang buhay ko dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit gutom ako sa laman ng tao. Ano kayang magiging reaksyon ng nobyo mo kapag nalaman niya na yung pinakamamahal niya ay isang aswang? Huwag ka nang magpanggap, Maria. Alam natin na halimaw ka. Ilang lalaki nga dito sa baryo ang biniktima mo? Hindi ko ginusto. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi mo ko hinawaan, normal sana ako. Ikaw ang pumatay sa kanila, Maria. Hindi ako. Kaya mabuti pa, sumama ka na sa akin. Dahil kailangan ka ng tribo. Kailangan ko ng mapapangasawa. Hindi ako sasama sa'yo. Aalis ako sa pagiging aswang. Mabubuhay ako ng normal kasama si Harold. Hindi na ako nakapagpigil pa kaya matapang akong lumabas mula sa talahiban. Hindi ako sasama sa iyo, Maria. Anong? Bakit nandito ka? Alam ko na ang lahat, Maria. Isa kang halimaw. Isa kang aswang. Malakas na humagulgol si Maria sa harapan namin pero hindi na ako naawa pa sa kanya. Aalis
ako sa pagiging aswang. Hindi ko ginusto yun. Pinatay mo ang lolo ko. Hindi. Hindi ko ginusto yun. Anong hindi ah? Nakita kong kinain mo ang braso ng lolo ko. Hindi ko sinasadya na mapatay siya. Nalaman niyang tungkol sa atin at gusto niya maghiwalay tayo. Kaya ba pinatay mo siya? Isa kang demonyo. Ang dapat sa'yo, mamatay! Dapat mamatay kayong mga aswang! Umalingaw-ngaw sa malawak na lupain ng sigaw ko. Nilabas ko ang hawak na kutsilyo, pero bago pa man ako makakilos ay mabilis akong sinugod ni Noel. Agresibo ang kilos niya. Bumaon sa balat ko ang matalim niyang kuko. Itawad mo ako! Sinabi ko na sa'yo, di ba, na hindi mo kilala ang anyo ni Maria. Ano? Masakit bang malaman ang katotohanan? Malakas si Noel pero pinilit ko ang sarili kaya mabilis ko siyang natarakan ng kutsilyo sa braso. Malakas siyang humiyaw dahil sa ginawa ko. Pero muli na naman niya akong sinugod. Totoo ang sinabi ni Kais ko. Kakaibang lakas ang taglay nila. Tumigil ka, Noel! Naglaban si Noel at si Maria sa harapan ko habang ako ay hinang-hina sa sugat na natamo ko. Kailangan kong lumaban. Mabilis kong sinugod si Noel para itarak sa kanyang kutsilyo na pinahiran ng langis na may kasamang dasal. Hayop ka! Dapat kang mamatay! Hindi mo ako basta mapapatay! Malakas akong napaigik ng kalmutin niya ako sa dibdib. Natumba ako sa damuhan sa po ang dibdib kong nasugatan. Tanggap ko na ang kamatayan ko noon, Sir Jupiter, na baka hanggang doon na lamang ako. Tigilan mo siya! Mabilis na sumugod si Maria kay Noel. Agad niya itong kinalmot. Malakas niya itong pinaulanan ng kalmot sa katawan na siyang dahilan para tuluyan itong matumba. Ano nangyayari? Gusto mong maging tao ulit, di ba? Yung ininom mo kanina, may gamot yun para makaalis ka sa pagiging aswang. At ang sabi sa akin ni Mang Isko, ikamamatay mo yun kapag ginawa ng madalian. Mas lumakas ang pag-ubo ni Maria sa harapan ko. Tila ba nahihirapan siyang huminga. Bakit? Akala ko mahal mo ako. Mahal kita. Pero hindi ko mapapatawad ang ginawa mo. Nanghihina ako sa sugat na natamo ko. Unti-unti kong nakita sa harapan ang pagbagsak ni Maria. Si Noel naman ay unti-unti ring nanghina dahil sa sugat na natamo niya. Napahiga ako sa damuhan. Inaantay ko ang paparating na kamatayan. Nasaan ako? Mabuti naman at nagising ka na. Ilang araw kang tulog dahil sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Nasaan sila? Patay na silang dalawa. Hindi nila kinaya ang mga natamong sugat. At higit sa lahat, hindi kinaya ni Maria ang pag-alis sa pagiging
Aswang! Sinabi niya rin sa akin na hindi agad namatay si Maria. Sinubukan pa raw nito na labanan ang pagiging aswang, pero hindi kinaya ng kanyang katawan. At doon po nagtatapos ang pag-ibig namin ni Maria. Sa ngayon, Sir Jupiter, may sarili na akong pamilya at namumuhay na rito sa Manila ng masaya. Marami pong salamat sa inyong lahat sa pakikinig ng aking kwento. Kung maswerteng mapili ang kwento kong ito, sana po masagot ninyo ang tanong ko. Kung kayo ba ang nasa posisyon ko, maniniwala ba kayo sa mga sabi-sabi sa paligid o hindi? Hahayaan nyo bang kainin din kayo ng pag-ibig tulad ko noon? Sana po masagot ninyo ako sa comment section. Matutuwa ho akong makabasa kahit isang sagot lang.